Pagkahulog mo sa bangin, nakakuha ka ng napakaraming lihim na kayamanan ng mga immortal. Basta ganap ang pagsasanay, maaari kang umakyat at maging immortal. Ngunit ni kaunti ay hindi ka masaya, dahil, hindi lang malubha ang sugat ng katawan mo ngayon. Malapit ka na ring mamatay sa gutom. Kahit gaano pa karami ang kayamanan ay wala kang kakayahang pakinabangan. Habang iniisip mo kung paano ililigtas ang sarili mo, napansin mo ang punlaan sa loob ng yungib. May isang nag-iisang kakaibang halaman. Tinitigan mo ang kakaibang damong halos isang talampakan ang taas. At puno ng pagdududa ang isip mo. Mayroon itong 7 matinik na madilim na berdeng dahon sa tangkay. Sa ugat ng bawat dahon ay may nakabitin na itim na bunga. Mistulang mga itim na perlas. Ang nakakaakit na samyo kanina ay mula mismo sa kakaibang bagay na ito. Ngunit habang tinitingnan mo ang makinang na itim na mga bungang ito, hindi ka nagkalakas loob na isubo ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, noong huli kang kumain ng hindi kilalang ligaw na prutas sa bundok, sumakit ang tiyan mo na parang mamamatay at mabubuhay muli. Untik ka nang makaharap ang hari ng kabilang buhay. Ang pakiramdam na iyon, hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Ngunit, gutom ka na halos damay kitang dibdib sa likod. Iisa na lang ang laman ng isip mo. Mamatay sa gutom o mamatay sa lason. May pinagkaiba pa ba? Punyeta, isusugal ko na. Nagpasya ka ng matatag. Iniabot mo ang kamay para pitasin ang itim na bunga. Sa mismong sandaling iyon, isang malamlam at mahiwagang tinig ang biglang tumunog sa tabi ng iyong tainga. Huwag mo akong kainin. Nanginig ang buong katawan mo. Parang nakuryente ka. Bigla kang umatras ng ilang hakbang. Nanginginig ang labi habang sumisigaw. Sino? Sino ang nagsasalita? Lubos na katahimikan sa paligid. Tanging sarili mong alingaw lang. Pinilit mong pakalmeyan ang sarili mo. Umalik ang tingin mo sa kakaibang halaman. Guni-guni lang ba ito? Maingat kang sumubok, at muling iniabot ang kamay sa bunga. Huwag mo akong kainin. Totoo nga, tumunog na naman ang tinig. Bumagsak ang pakiramdam ng dibdib mo. Sobrang takot mo. Isang halaman nagsasalita. Ito, hindi ba ito ang alamat na diwata ng bulaklak? Nag-ipon ka ng lakas ng loob. Nanginginig ang boses habang nagtatanong. Ikaw, isa ka bang diwata ng bulaklak? Pwede na rin. Nakikita kong halos di ka na makatagal sa gutom. Pumunta ka sa mga siwang ng batong pader doon. Humanap ka ng dilaw na bote na jade. Maaari kang kumain ng isang tableta sa loob. Muling nagsalita ang tinig. Pagkarinig mo na may makakain, ang mga paa mong handa nang tumakbo. Biglang tumigil na parang binuhusan ng tingga. Kaya, pilit kang naglakad papunta sa batong siwang. At talagang nahanap mo ang dilaw na bote na jade. Binuksan mo ang takip, isang samyo ng gamot ang sumalubong. Sa pag-amoy pa lang, parang hindi na gaanong gutom ang tiyan mo. Noong una ay may pag-aalangan ka pa. Ngayon, nawala na rin ang huling bakas ng pag-aalinlangan. Mabilis kang nagbuhos ng isang mapusyaw na dilaw na tableta. At nilunok ito sa isang subo. Walang gaanong lasa ang tableta. Ngunit pagdating sa tiyan, isang mainit na agos ang mabilis na kumalat sa buong katawan. Nawala agad ang nakakabahalang gutom. Pati lakas ng loob at sigla ay bumalik. Grabe, anong klaseng himalang gamot ito? Sobrang astig, hindi mo napigil ang mapabulalas. Iyan ay bigudan. Kumain ka lang ng isa. Kahit 10 araw kang hindi kumain ay di ka magugutom. Paliwanag ng diwata ng bulaklak. Biglang sumaya ng husto ang loob mo. Agad mong inukit sa isip ang salitang bigudan. Pagkatapos ay palihim mong isinilid sa dibdib ang buong bote na jade. Hindi aalis nang walang makukuha. Napakagandang bagay nito. Kung ganoon na naman ang laman ng ibang bote. Tinuro mo ang natitirang 3 bote. Kumikinang ang mga mata mo. May pampatatag ng pundasyon at lakas. Mayroon ding panlunas sa panloob at panlabas na sugat. Pero kaunti na lang ang natira. Alin ang para sa panlabas na sugat? Pagkarinig nito, agad kang nataranta. Masakit pa rin ang sugat sa baywang mo. Ang berdeng asul iyon. Mabilis mong nahanap ang berdeng asul na bote na jade. Nagbuhos ka ng isang matingkad na berdeng tableta at nilunok. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam ka ng init na damaloy sa baywang mo. Malaki ang ibinawas ng sakit. Sobrang himala, punong-puno ng pananabik ang maitim at payat mong mukha. Nakatingin ka sa lahat ng nasa batong lagayan. Nagliliyab ang mga mata mo na parang magbubuga ng apoy. Dahil may tadhana kang nakapasok dito. Lahat ng mga ito ay magiging sa iyo na. Ang mga sinaunang aklat na iyon. 2 ay mga paraan ng pagsasanay sa immortalidad. Ang itim na balumbon ay mapa ng kayamanan. Kung gusto mong matuto, maaari mong sanayin ang aklat na si Yuanju. Paraan ng pagsasanay sa immortalidad. Si Yuanju, medyo nalilito ka sa naririnig mo. Pero ang salitang immortalidad, parang naiintindihan mo. Noong bata ka pa ay sinabi ng lolo mo, na may mga immortal sa mundong ito. Kayang lumipad kung saan-saan. Kayang gawin ang lahat, kahit hindi ka marunong magbasa. Matalas naman ang isip mo. Agad mong itinuro ang kalansay sa sulok at nagtanong. Ang taong ito, isa ba siyang immortal? Hindi siya maituturing na immortal. Isa lamang siyang nagsasanay ng immortalidad. Lahat ng mga tableta rito ay siya ang gumawa. Kung ikaw ay maging nagsasanay ng immortalidad, kaya mo rin gumawa. Kamusta? Gusto mo ba? Biglang naging napakaakit-akit ang tinig ng diwata ng bulaklak. Pagkarinig mo nito, malakas na kumabog ang puso mo. Swerte na ito. Ako ay swerte na talaga. Kung magiging immortal ako, hindi ba kayang maipaghiganti ang malaking galit ng lolo ko? Hindi mo na rin kailangang magutom pa. At hindi ka na rin aapihin ng pamilya ni Yang Won na parang aso.
Sa pag-iisip nito, punong-puno ng pananabik ang loob mo at nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Paano ako magiging nagsasanay ng immortalidad? Ituturo ko sa iyo, gawin mo lang ang sasabihin ko. May bahid din ng di may tago na kasabikan ang tinig ng diwata ng bulaklak. Nga pala, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yang Ming. Sige, Yang Ming, kunin mo ang si Yuanju. Ituturo ko sa iyo kung paano magsanay. Kinamot mo ang ulo mo. At medyo nahihiyang nagsalita. Iyon kasi, hindi ako marunong magbasa. Medyo mahirap nga, pero hindi naman malaking problema. Kunin mo ang 3 sinaunang aklat. Pagkatapos, binuklat mo ang 3 sinaunang aklat sa harap niya. Ang unang aklat sa kanan mo ay ang si Yuanju. May mga larawan roon. Babasahin ko sa iyo ang mga salita. Sundin mo ang mga guhit sa pagsasanay. Litong-lito kang umupo nang nakatiklop ang mga paa. Ngunit, ang mga sumunod na araw ay tunay na pahirap. Kahit ang pagkilala lang sa mga ugat at punto sa katawan mo. Ilang araw mo nang ginugol. Kung tungkol naman sa pagdama ng espiritual na enerhiya. Pag-refine sa dantian. Sumakit ang ulo mo sa pakikinig. Bago at nakakakaba, pero mas marami ang talagang hindi mo maintindihan. Sa isang iglap, 7 araw ang lumipas. Muling kumain ka ng isang bigodan. Yang Ming, kumusta na? May naramdaman ka bang daloy ng hangin sa dantian? Hindi makapaghintay na nagtanong ang diwata ng bulaklak. Wala kang magawa kundi umiling. Wala pa rin. Diwata ng bulaklak, masyado ba akong bobo? Medyo nahihiya ka. Medyo natatakot. Natatakot na baka hindi ka talaga para rito. Wala ring magawa kundi bumantong hininga ang diwata ng bulaklak. Bigla siyang nagtanong. Tingnan mo kung ilang piraso pa ang natitirang bigodan. Ibinuhos mo at binilang. 6 na lang ang natira. Kasama ang kakakain mo lang. Pinakamatagal ay makakatagal ka pa ng 70 araw. Mukhang umasa sa sarili mo. Para maabot ang unang antas sa loob ng 70 araw. Ay ganap na imposible. May halong pagkainip at inis ang tono ng diwata ng bulaklak. Hindi ka na rin nagsalita. Biglang namatay ang munting pag-asa sa puso mo. Napalitan ito ng pamamanhid sa kapalaran. At isang nag-aalab na galit. Bakit? Bakit ganito mo ako tratuhin langit? Lubos na katahimikan ang bamalat sa kuweba. Makalipas ang mahabang sandali, muling nagsalita ang diwata ng bulaklak. Punong-puno ng sakit at kawalan ng magawa ang boses. Yang Ming, pitasin mo at kainin ang pinakamataas na bunga sa katawan ko. Tandaan mo, isa lang ang pwede mong kainin. Sa kakayahan mong ito, kapag kumain ka ng pangalawa ay tiyak na sisubog ang katawan mo at mamamatay. Lubos mo nang pinaniwalaan ang mga sinabi nito. Kaya pinitas mo ang pinakamataas na itim na bunga. Nilunok mo ito sa isang subo. Ayos lang ang lasa, iyon ang una mong naisip. Ngunit sa susunod na segundo, matinding sakit ang sumalakay. Sakit na tumatagos hanggang buto. Parang may libo-libong langgam na kumakagat sa mga buto mo. Bumabaon hanggang sa marrow. Napasigaw ka sa tindi ng sakit. Diretso kang bumagsak sa lupa at nanginisay. Parang pilit na may isiniksik sa lahat ng ugat at litid mo. Halos pumutok sa sobrang sikip. Ilang beses kang muntik mawalan ng ulirat sa sakit. Ngunit, sumiklab ang bangis na nahubog ng mga taon ng pambubugbog ni Yang Hu. Mahigpit mong kinagat ang ngipin mo. Kasabay ng dugo ay nilunok mo pabalik. Pilit na pinanatili ang huling hibla ng kamalayan. Makalipas ang ilang oras, unti-unting umurong ang sakit na parang alon. Dahan-dahan kang bumawi mula sa panghihina. Pakiramdam mo ay presko at malinaw. Umupo ka ng tuwid, at laking gulat mo nang makitang may lumabas na maitim na patong sa katawan mo. Malagkit na dumi, sobrang baho. Yang Ming, pumasok ka pa sa loob. May daloy ng ilog sa ilalim ng lupa. Maglinis ka muna roon. Dumating ang tinig ng diwata ng bulaklak. Tila nasiyahan ito sa tibay ng loob mo. Sinundan mo ang tunog ng tubig. Sobrang linaw ng isip mo. Tumalon ka sa ilog at masayang naglinis ng buong katawan. Napansin mong gumaling na ng husto ang mga dating sugat na dulot ni Yang Hu. Napuno ng pasasalamat ang puso mo para sa diwata ng bulaklak. Matapos maglinis, bumalik ka sa harap niya na suot ang basang damit. Ipagpatuloy mo ang pagsasanay. Mas magiging madali na ito ngayon. Punong-puno ng kumpiyansa ang diwata ng bulaklak. Tunay nga, sa sumunod na pagsasanay mo sa si Yuanju, tila ba may banal na tulong. Ang mga dating mahirap unawain ay biglang naging malinaw. Sa ganitong paraan, makalipas ang 2 buwang matinding pagsasanay, nang ang bigodan ay huling isa na lang. Sa wakas ay natapos mo ang unang antas ng si Yuanju. Punong-puno ng pananabik ang dibdib mo. Handa ka ng ibalita sa diwata ng bulaklak. Ngunit pagdilat mo, bigla mong nakita ang isang mapusyaw na berdeng bowl ang liwanag, na mabilis na lumipad palabas mula sa halamang iyon. Nanlabo ang paningin mo, wala ka pang nasasabi, nang pumasok ang berdeng liwanag sa pagitan ng mga kilay mo. Umugang ito, matinding sakit ang naramdaman mo sa pagitan ng mga kilay. At pagkatapos ay nawalan ka ng malay. Pakiramdam mo ay nanaginip ka ng kakaiba. Sa panaginip, naging isa kang itim na bowl ang liwanag na kasing laki ng kamao. Bigla, isang berdeng bowl ang liwanag na mas malaki sa iyo ng ilang beses. Ang mabagsik na sumugod palapit, binuka ang bibig at kumagit. Likas kang gumanti, at marahas ding sumugod para mangagit. Kahit mas malaki ito kaysa sa iyo, mas masidhi ka naman kaysa rito. Mas mabangis, isang matagalang sagupaan ang nagsimula.